beloved Boss Mike Cervera. Ang kabaliwan ni Kiko Barsaga, pasok. Congressman Kiko Barzaga naglabas ng video sa kanyang Facebook account panawagan ng People Power sa darating na October 12, 2025. Pero bago ang video na ito, So mga kababayan ko, may panawagan na People Power daw sa Oktubre 12. Oo, sakto mga kababayan, wala ako eh. Oo, kaya bahala na kayo ha. Sa mga gusto na mag People Power, para sa mga matitino, sumama kayo. Wag ho dito sa mga sinto-sinto. Oo, mga kababayan ko, biruin ninyo, halatang-halataan nyo namang sinto-sinto, Pero eto ho yung panawagan ng mga sinto-sinto. People Power sa Oktubre 12, hindi ko lang alam kung saan gaganapin. Alamin natin. Eto na, pasok. araw-araw din ang kanyang mga banat sa administrasyon patungkol sa kontrobersyal na corruption sa flood control. At kada post may kita ang kanyang hashtag na People Power. Narito ang kanyang panawagan. My fellow citizens, our President Sa ating mga kababayan, eto na. Marcos no longer serve the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency, from almost losing Mindanao to secession, to the escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. The hundreds of billions of flood control funds stolen. Talagang gamit na gamit tong mga perang ito, mga kababayan, pero hindi naman ho napunta. Hindi ho napunta sa akin yan. At lalong-lalo na hindi rin napunta kay Pangulong Bongbong. Itinuturo po mga kababayan, napunta raw po ito kay Saldico at saka kay Speaker Martin Romualdez. Hindi naman ganon. Where's cousin, former House Speaker Martin Romualdez, was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. In relation to that, I've recently discovered a plot where they plan to remove me, the congressman who dared to criticize them on their... So na-discover niya daw na may plot daw na tatanggalin na daw po si Kiko Barsaga. Mga kababayan, napaka-random nito, mga kababayan, kung ano-ano rin ang pinaggagawa sa Kongreso, At saka wala pa rin naman nagagawang batas nito. Kahit na isa, wala pa hong nagagawa ito. Tapos ito ho yung kinakampihan ngayon. Sabi ko sa inyo, walang-wala na ho itong mga DDS . Di ba? Mga kababayan, walang-wala na ho. Biruin nyo, pati sinto-sinto, pinapatulan . Di ba? Mga kababayan? Corruption from the House of Representatives through the Ethics Committee or... So, sinasabi mga kababayan, napapit nga ho ni Martin Romualdez itong si Congressman D ng Isabela. through a baseless accusation of crime. And with how much control President Marcos and his son, House Majority Leader Sandro Marcos has over Congress, I believe they will succeed soon. And that is why, with the limited time I have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power. Nampating talaga, isang sinto-sinto ang nananawagan, Oy ninyo, sawayin mo nga tong patient mo. Bakit di mo isama to sa mental, magpa-check up kayo? Sabay kayong dalawa. Hindi naman ako inggit. Bakit naman ako maiinggit kung magpapa-check up lang? 'Di ba? Sabay kayo. Nananawagan tayo kay Nino Barsaga na sana ay isama ito sa pagpapa-check up niya sa mental. Minsan naiisip ko lahi nila . Kainaro? Naiisip ko minsan lahi nila ito . Na pare-pares itong mga Barsaga may saltek ito na. Like how we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr., we shall also remove this president that has betrayed our country. Gayahin daw kung paano tinanggal si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ganun din daw ang gawin dito sa anak. Abay nananaginip ito ng gising. Mukhang talagang ilang araw nang hindi nakakainom ng maintenance ito. Mga kababayan ko, mukhang ilang araw nang hindi nakakainom ng maintenance. I'm no longer concerned about whatever I must sacrifice. If I am to be killed, then I shall die fighting. If I am to be... Babayani,
Walastik, mga kababayan, nakapili ng bayani itong mga DDS. Oo. Ha? Pero mga kababayan ko, pipili lang kayo ng bayani, mga sintu-sintu pa, no? No? Ha? Pipili lang kayo ng mga bayani, sintu-sintu pa. Grabe. Imprisoned, then I shall fight from the confines of my cell. If I am to be defeated and forgotten, then I shall entrust this burden onto the next generation. With Defense Secretary Gibo Chidoro bringing our country closer and closer to a war with China, I am uncertain of our future, but there is hope. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Reserve Force. Ayan, nanawagan na rin kay Gibo Chodoro tsaka sa panunuan ng PNP na sana ay suportahan yung panawagan niya na people power daw sa Oktubre 12. Grabe. Tindi, no? Biruin ninyo, mga kababayan ko. Siyempre, kung sino manawagan, dapat merong posisyon yun, ano? Bakit hindi na lang maging presidente yun, ano? Sa kasaysayan, mga kababayan. Kung mapapalit ang presidente, pare-parehas sinto-sinto. Ano? Itong si Kiko Barsaga, sinto-sinto. Itong si Sara Duterte, sinto-sinto, mga kababayan. Tignan yan. Ano na mangyayari sa atin? Mga kababayan ko. Lahat na ng mga leader natin, sinto-sinto. Forces, along with all the citizens who dream of a better future for our country and our descendants, join our call to invoke our democratic right to have our voices be heard. Let us call upon people power and create a better Philippines that our children will be proud of. Starting October 12, 2025, we shall work towards freeing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. Long live the Philippines, long live the Filipino people. Long live the Philippines, long live the Filipino people, sabi mga kababayan ko. Uy, magpa-check up ka nga muna. Oo, wala na kayong pinagkaiba ni Sarah. Ikaw, kumakanta ng meow, 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 meow. Si Sarah naman, kumakanta ng pang-pasyon, mga kababayan ko. Kami ay mga apoy. Parang gano'n, ano? Yung kinakanta ni... kinakanta ni Buday, gano'n no? Mga kababayan ko. So ngayon, eto na. Siyempre, mga kababayan ko, etong litanya ni Kiko Barsaga, sasakyan. Sasakyan din ng mga sinto-sinto ito, mga kababayan ko. Siyempre, sino ba naman ang hindi sinto-sinto? Di yung mga hindi natutulog ng mga DDS na lagi na lang nasa silong ng silong ng mga footbridge dyan sa EDSA. Di po ba? Yung isang sinto-sinto, pasok natin. Po ng Filipino vlogger, mag-share po doon. Kita nyo, mga kababayan ko, nanawagan na daw sa mga Filipino vlogger daw na mga bayaran ng mga Duterte. Ito na. At sana po, lahat po ng Filipino vlogger, mag-share po doon sa post po ni Congressman Kiko Barzaga po. Kita nyo sa post daw ni Kiko Barzaga, ibig sabihin, sinakyan pati sintu-sinto ng mga sintu-sintong kagaya niya. Talagang ang mga sintu-sinto, mga kababayan, magkakasundo yan. Ano po? Pagkasinto-sinto talaga, magkakasundo yan, mga kababayan, Okay, kalat po natin yun. Ikakalat daw nila yung ikakalat nila yung kasinto-sintuan nila. Hindi pa natin alam kung saan sa ano. Kita mo, hindi ka pa pala sigurado. Puta, matulog ka nga muna. Hindi ka na natutulog hindi ka na natutulog. Kita nyo, shampoo gaganapin. Sabi nung isang sinto-sinto, sumasagot nung isang sinto-sinto, hindi pa alam kung saan hindi pa sigurado. Walastik, Basta, kita nyo, walang kasiguraduhan. Basta daw, basta, i-share yung post ni Kiko Barsaga. Kaya magkakasundo tayo. Syempre, di ba kayo laro? Kahit dilawan, piklawan kayo. Pulahan ako. Magkakasundo naman tayo. Di naman tayo nag-aaway, etong mga ito, alam mo ba na sila nag-aaway? Kulang na magbaragan ng mga mukha yan. Tignan nyo, si Maharlika, Banat Bay. Grupo ni Banat Bay, grupo ni Maharlika. Si Roque, nakipagsabunutan sa The Hague. Kita nyo? Sino kalaban? Kapwa bakla. Di ba? Ganun Ganun ho yung mga style ng mga ito. Walang sisinuhin, mga kababayan ko, Kaya nga kapag may ganyang style sa ating kampo, teka muna, sibakin natin, Sibakin, nakakagulo. Di wala nang pagkakaiba, Kung ang gagawin,
Mga away lang dito sa kampo ni Pangulo. Di ba? Yung ano niya, I-share nyo natin, i-share lang natin yung post ni Congressman. Past October 5, so wala pa tayong ilalabas kung saan ang venue natin. Wala pa raw ilalabas. 3 lang naman yan. Luneta, Liwasang Bonifacio, o kaya dyan sa EDSA. Maaaring sa EDSA Shrine, maaari din sa People Power Monument. Saan ba talaga? O kita nyo, wala pa hong kasiguraduhan yung pong kanilang mga gustong gawin na people power. Ilan na naman kaya ang dadating? Kadalasan ho, mga kababayan, ang pinakamarami sa kasaysayan na nag-people power dito sa Kamaynilaan, etong mga DDS na mga sinto-sintong ito, mga kababayan ko, nandun pa si Bongo, may padrama-drama pa. Oo, may paiyak-iyak pa. Oo, hindi lumalabas yung luha. Oo, kasi wala pa yung background music na malungkot. Yun ho Yun na ho yung pinakamarami. Nandoon pa si Sara, nandoon pa si Bato. Kompletos Ricados ang mga DDS na sinto-sinto. Ilan ho ang bilang, mga kababayan ko? Wala pang 2,000. Paano naman makakapagpatanggal ng isang presidente yung wala pang 2,000 na dumadalo? Di po ba? Meron pa silang mga sinasabi na Friday group, Wednesday group. Dinaig pa nila yung That's Entertainment. Kulang na lang yung buong linggo meron silang group. Pero mga kababayan ko, yung buong isang linggo, ang makikita nyo na group ay sila rin. Kung ano yung nakita nyo sa Monday group, yun din sa Tuesday, yun din sa Wednesday, yun din sa Thursday, hanggang Friday, hanggang Saturday, hanggang Sunday. Anong klaseng group yun? Kung iisa lang, may paganong-ganon pa kayo. Dami nyong mga paetchosera. Pero sinto-sinto group pa rin yung nakikita sa EDSA. Walang kwenta ho mga kababayan di po ba? Walang kwenta. So ngayon, ang mangyayari, ganun na naman uli. Malamang ho, tandaan nyo Oktubre 12, meron po silang panawagan para mag-people power. So, asahan nyo na. People power ng mga sinto-sinto ito. Ewan ko lang ho mga kababayan kung magiging kasama na naman nila yung kalbo na malaki tiyan, panot. Ewan ko kung dadalo yung mga politikong mga panot. Di ba? Mga kababayan, yung mga anti-government ba? Di ba? Tulad nila Magalong, dadalo kaya yung mga yan? Yung mga panot, yung mga panot din na nasa Senado, yung mga panot na nandiyan dyan sa Kongreso, yung mag-ama na panot, puro panot yung mga darating, sana mag-reunion sila mga kababayan. Padaluhin na rin dito si Harry Roque. Isa ring panot. Grabe, mga kababayan ko, yung mga nagrarally, puro panot. Di ba ba? Sana, mag-reunion sila. Eto na, pasok. Basta sa October 12 po, ay nananawagan si Congressman Kiko Barzaga ng people power po. So sana po, magkaisa tayo, i-share po natin, i-kalat po natin. Kita nyo, mga kababayan ko? Hindi ko dinidiinan, Catherine Galpo, Debola, Kenya. Mag-amang. Uy, kayo naman, grabe kayo, tagain nyo yan. Teka muna. Ito ho, i-share daw, mga kababayan. Ito hong pinost ni, pinost ni, Kiko Barzaga. Sabi dito ni Pau Rosimo, hindi, ang tawag doon, malaki tiyan panot. Yun, siya yun. Malaki tiyan panot. Ganon. Ito na, mga kababayan ko. Ang post ni Kiko Barzaga kasi napakabulog na po ng sistema ng ating bansa. Kita nyo mga kababayan ko, kailan ba? Kailan ba naging maayos? Ngayon nga inaayos Ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon, lagi nga natin sinasabi Ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon ng pagsasaayos na seryoso. Dahil maging ang gobyerno, maging ang administrasyon, tinatamaan pero okay lang. Kay Pangulong Bongbong, ang mahalaga, maiayos niya ang mga problema na talagang matagal nang nagiging sagabal sa pag-unlad ng ating bansa.
nagiging virus. Oo, malakanser na mga pag-uugali ng mga politiko natin. Oo, tignan nyo ho, mga kababayan ko. Si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna. Tapos sasabihin nyo, hindi maayos. Mga bobo talaga talong mga, tong mga sintu-sintong DDS na to eh. Oo, tuloy. Diba? Correct. Number one na bulok na sistema ng ating bansa. Di ba kayo nakakahalata? Yung mga nananawagan sa mga DDS, puro mga ganito, itsura. Mga kababayan ko, parang si Kiko Barsaga. Parang hindi rin nalilipasan din ng gutom, mga kababayan ko? Tignan nyo, ito ho yung mga bayaran. Mga kababayan ko, ito ho ay certified mga bayaran. Tuloy. Sa dinami-dami ng problema ng ating bansa na dapat bigyan ng pansin. Ayan, sa October 12, sama-sama tayo. Sama-sama daw sila sa October 12. Sabi, sa dami-dami daw ng problema sa ating bansa, mga bobo talaga kayo eh. Hindi ba yung kampo, itong mga DDS senators, ang mga hindi alam kung ano yung dapat na unahin, imbis na unahin yung mga kababayan nating biktima ng bagyo, nasalanta ng bagyo, nasalanta at biktima ng lindol. Mga kababayan, ang inuuna, Duterte pa rin. House arrest pa rin. Ang panawagan eh. Wala na hong ginawang mabuti. Itong grupo ng mga senators ni Duterte. Tuloy. Kesa sa pagresolba sa problema ng ating bansa. Correct. Yan po ay isang kawalang-hiyaan, kabulukan ng sistema ng ating bansa. Dapat po ating baguhin ang sistema ng bulok dito sa ating bansa. Naka, paulit-ulit lang. Pero ano ba totoo? Bakit kayo nandyan? Sige nga ho. Ano ba ang katotohanan? Bakit kayo nandyan? Hindi ba kayo ay mga binabayaran? At nagsalita na nga po, mga kababayan, si Nanay. Opo, alam nyo po ba mga kababayan, kung magkano ang binabayad sa mga yan? Grabe, sa dami ho ng pondo, hindi lang natin alam kung saan nanggagaling baka ho sa China. Kaya ho, mga kababayan, itong mga Duterte laging nasa ibang bansa, kumukubra ho ng mga pondo para ipambayad sa mga iilang nagrarally. Eto mga kababayan ko, binuko ng isang DDS solid supporter ang mga bayaran, mga kababayan. Nagbabayad daw ho itong mga kampo ni Duterte. Alaka. Eto na. Sa inyo lahat. Eto na mga kababayan. Sabi ni ate, iparating ko sa inyong lahat. Parating ko sa inyo lahat. Iparating daw niya lahat ang alin. Bibigyan sana kami ng 10,000 pang Jollibee. Yun. Alaka! Bibigyan daw sana sila ng 10,000 pang Jollibee. Grabe. Ako ang bibigyan sana kanina. Ano yun? Bayad sa amin? Hindi kami bayad. Kita nyo, ano yung bayad sa amin? Pero si ate, hindi daw bayad dahil hindi siya nagpapabayad. Alaka. Binigay namin ang buhay namin dito para kay tatay. Kita nyo? Binigay daw yung buhay nila para kay tatay, pero bakit may ganun na 10,000 kada tao? Kaya naman pala ang sarap sumama. Kaya pala masarap sumama sa rally ng mga DDS, may 10,000 ka pala. At sasabihin pa, pang Jollibee lang yan Hala ka. Raymart, TV. Grabe, no? Pinky May, no? Miss Au, Edita. Nandiyan na rin kayong lahat, Grabe, 10,000. Bakit pagka tayo sumasama sa rally ni Pangulo, kung wala pang manlibre ng tubig, di tayo makakainom, Kung wala pa hong tubig, na manlilibre sa mga kasama natin, hindi tayo makakainom, Pero dito, mga kababayan, bawat rally ng mga kampo ni Duterte, 10,000. Binuko na ho, Binuko na ho, mga kababayan. Ang bayad, 10,000. Sana kanina. Ano yun? Bayad sa amin? Bayad sa inyo yun. Bayad. Hindi kami bayad. Binigay namin ang buhay namin dito para kay tatay. Hindi namin tinanggap ang tinki na yan. Hindi tinanggap ang tinki. Hindi tinanggap ang tinki, mga kababayan. Hindi tinanggap ni ate ang tinki. Nako, Delia Shakoko, bakit ganon? Alam nyo, mga kababayan ko, sa totoo lang, itong mga ganitong mga pagbubuko ng mga DDS, ito ho, mga kababayan, ay katunayan
na talagang yung kanilang gawain ay pinapasa sa atin. Kaya nga ho itong isang panutya na Marcoleta, yung panutya na Marcoleta, mga kababayan ko, mga kababayan abay, inaano tayo ho yung sinasabihan na meron daw tong kampo natin nagbabayad daw si Pangulong Bongbong sa pamamagitan ng PCO. Hala ka, mga kababayan ko. Mga kababayan, hindi ho totoo. Biruin nyo, tingke, mga kababayan. Tingke ba? Tingke. Tingke. Pagka tingke, mga kababayan, kada isang tao, pang Jollibee lang mga kababayan makakaipon ka talaga ng marami. Ano po? Makakaipon ka ng marami. Araw-araw ka lang sumama kaya ho siguro, etong mga sinto-sinto, mga kababayan, laging nakaabang ito. Kung saan may rally, may 10K. Nag-aabang ng rally ng mga Duterte dahil po kung saan may rally ang mga Duterte, may 10K. May 10K ba? May 10K, maliwanag Maliwanag yung sinasabi ni ate. Ate. Bayad sa amin, hindi kami bayad. Binigay namin ang buhay namin dito para kay tatay. Hindi namin tinanggap ang tinki na yan. Kita mo, hindi namin tinanggap ang tinki na yan. Papamukha namin sa kanila na hindi kami bayaran. Kita nyo mga kababayan, sabi ni ate, ipapamukha namin sa kanila na hindi kami bayaran. Pero nagbabayad nga ho May naligaw ho siguro na isang solido na taga-suporta ni Digonyo. Ngayon mga kababayan, siya na mismo nagbulgar. So ngayon ate, wag nyo na kaming inaaway Ikaw na mismo ang alin, saksi na may tingki ba? Tingki kada tao ang bayad ni Digonyo sa mga dumadalo, sa mga rally nyo, o sa mga dumadalo dyan ng mga DDS, baka naman hindi nakakarating sa inyo yung tingke, baka binabuhaya baka binabuhaya nung mga organizer nyo na tulad ni Malakechan Panot, at saka eto, di ba? Saan ang venue natin? Hanapin nyo rito yung tingke kung wala kayong natatanggap. Mga kababayan ko, baka napupunta lang sa kanya. Kaya ho mga kababayan kahit 10 oras na ng gabi, kahit hindi na matulog, daldal ng daldal aray. Baka ho mga kababayan lang, baka ho napupunta sa kanya yung budget nyo na tingke, kada rally, mga kababayan, singilin nyo to. Singilin nyo to. Yung tingke nyo, Nako mga kababayan, grabe tindi. Ang tindi ng mga DDS, mga kababayan. Ibang klase, ito ho, si Galunggong ang tawag dito mga kababayan, Galunggong. Sabi nga ni Tato, wanted na to. Ito ho yung may kasong, ano ba to? Sedition ba o rebellion? Yan po, mga kababayan. So maliwanag po mga kababayan si ate. Yan. Papamukha namin sa kanila na hindi kami bayaran. Kita nyo, ang tingke na yan, hindi namin tinanggap Hindi ho lahat. In fairness naman kay ate, na nagmamahal kay Digonyo, hindi ho tinanggap yung 10K, mga kababayan. Kung hindi, malamang ho, bumalik ho doon sa organizer nila, doon po sa Malakechan Panot, at kay Galunggong, mga kababayan. Doon po sa Bisugo, Sino yung Bisugo? Di si, Eric Celes, Malakechan Panot, di ba? Malakechan Kalnot, yun. Si Celes ho, mga kababayan, Our beloved Boss Mike Cervera.